Nasubukan mo na bang gawan ng sabaw yung kamatis? At kung hindi pa nga ay bagay na bagay sa'yo ang video na ito, lalo na't kung gusto mo talaga yung kamatis. 4 na piraso lang yung kamatis na binili ko dyan. At inalis ko nga lang yung buto ng kamatis at hindi ko yan isasama sa paggawa ko ng sabaw. Pero kung gusto mong isama yung buto ay okay lang din naman. So ganyan lang ang ginawa ko sa kamatis, tinanggal ko lang yung buto niya at hiniwa ko ng maliliit. Hindi ko na nga ipapakita sa inyo ang lahat ng video ng paghihiwa ko ng kamatis dahil alam nyo naman na yan. Dahil rin naman ay nag-request lang ako sa tindera na kung pwede ay isang pirasong tangkay lang. Tinadtad ko nga lang ng ganyan yung celery ng maliliit at ihalo ko nga yan sa soup na gagawin ko. So dumako naman tayo sa mismong uulamin ng mga anak ko. Isang pirasong pork chop lang yan mga mare. At kung mapapansin nyo, diba, magtataka din kayo kung paano yan magkakasya sa 3 bata. Pero ayun na nga, syempre dahil madiskarte ma'am tayo ay magagawan ko yan ng paraan. So ayan, tinadtad ko lang siya ng maigi para kahit papano ay mas lumaki pa siya at tinimplahan ko siya ng salt at pepper. Pagkatapos niyan ay massage ko lang para kumalat yung lasa. So eto na nga, naghanda na nga ako ng breadcrumbs, harina at syempre isang itlog. Yan ang paraan ko para mapalaki ko yung karne na niluluto ko. Syempre pagdating sa pagluluto, para-paraan lang tayo. Hindi ko rin nga alam kung bakit isa lang tong ginagawa ko. Pwede ko namang dalawahin dahil meron pang isa doon. Pero dahil nga tipid mama ko ay ayan, isang piraso lang talaga yung niluto ko. Magluluto din kasi yung partner ko ng ulam niya. At madalas kapag nagluluto talaga yun ng ulam niya, gusto niya kasabay niya akong kumain. Kaya talagang yung mga niluluto ko madalas ay para lang sa mga anak ko. So ayan na nga mga mare, nakikita nyo naman talagang kinote ko siya ng maigi sa itlog. Para nga pag kinote ko siya sa breadcrumbs ay mas kumapit yung breadcrumbs. O diba nagkulang yung breadcrumbs na nilagay ko, kaya't ayan ibinuhos ko na ang lahat at hindi na ako nagtira. So tignan nyo mga mare, napalaki ko talaga yung pork chop ng ganyang kalaki. Halos kasing laki na ng pinggan. Lagpas na ng kalahati ng pinggan. And then hihiwa-hiwain ko na lang kapag niluto ko na yan or kapag naluto ko na yan. So dumako na nga tayo dito sa tomato soup na gagawin ko. Nagpainit lang ako ng kalan at nilagyan ng konting mantika tapos nilagay ko na nga rin yung kamatis. Dudurugin ko lang yan mga mare, igigisa ko muna ng maigi para lumambot siya at dudurugin ko na nga siya. Naglagay nga ako ng salt and pepper at naglagay na nga din ako ng konting tubig para mas mabilis ko ngang madurog yung kamatis. Kapag okay na yan mga mare, makikita nyo naman kapag talagang durog na yung kamatis, doon nyo na ilalagay yung tubig. Nakadepende sa inyo kung gaano kadami yung gagawin nyo. Dahil nga unang subok ko pa lang ito, kaya konti lang muna yung ginawa ko. Naglagay na nga ako dyan ng asin at susundan ko na nga ng toyo. Titignan ko kung magkakaroon ba ng kakaibang lasa yung ginagawa kong soup na ito. Naglagay na rin ako ng pepper at medyo naparami pa nga. So syempre binawasan ko yun. Nung nilagay ko na nga lahat ay titikman ko na nga para malaman kung ano nga yung lasa. Lasa talaga siyang kamatis at kung favorite ng anak nyo ang kamatis ay optional na lang tong paglalagay nyo ng nor. Naglagay ako ng kalahati ng nor at yung itlog na ginamit kong pang-coat sa pork tonkatsu ko. At ayan na nga mga mare, nag-iba rin talaga yung lasa niya at hindi na siya ganong naglasang kamatis at lalong nagustuhan din ng mga anak ko. So ayun, depende na lang sa inyo kung lalagyan nyo ng nor or hindi. Kung gusto naman ng anak nyo yung kamatis ay okay na yan. So inilagay ko na nga yung konting celery at ayan, nagbago na rin talaga yung kulay niya. At tamang-tama lang yung lasa niya at pati na rin yung sustansya para sa mga anak natin. So ayan lang mga mare, napaka-easy recipe ng kamatis na soup na ginawa ko. Baka magawa ko ulit to sa susunod dahil nagustuhan din ng mga anak ko. So ayun lang mga mare, salamat. Sana'y nagustuhan nyo rin yung soup na ginagawa ko. Hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless.